May nakaargumento ako isang DDS, no. Pinakitaan pa niya ako ng Google na yung tungkol dun sa history na itong si Marcos daw ay may gotten wealth. Yun, sabi ko sa kanya, hindi pa napatunayan yan. Nasa history lang yan, pero hindi napatunayan. At saka alamin nyo yung buong history kung bakit nagkaroon ng martial law at ano ang mga nagawa ni Ferdinand Marcos Sr. sa Pilipinas noong panahon niya. Ang ibig niya sabihin na kung pagpalagay na natin na tunay na nagnakaw si Marcos Sr., pagpalagay ibig sabihin ganun din ang gagawin ng anak. Katulad ng ama ang anak. Tanungin kita sa sarili mo kung bobo ka pala, ibig sabihin bobo na rin yung anak mo. Diba? Maari magkamukha kayo pero magkaiba kayo ng ginagawa. Pinakitaan kayo ni Marcos Sr. ng matatag at talagang kamay na bakal na pamahalaan. Pero yung anak, nakita nyo, kahit nasiraan nyo at ginagawa nyo ng kalokohan, kahit na anong kalokohan pa ginagawa nyo, wala siyang sinasabi sa inyo. Hindi kayo iniintindi. Bago ngayon, pinagbibintangan nyo siya na nagnakaw na wala naman kayong mga pruweba, mga gunggong kayo. Diba? Real talk lang to. Kung hindi kayo mga bobo, patunayan nyo yung mga bintang ninyo para maniwala yung mga tao sa inyo. Tulad na nangyayari doon sa BP ninyo. Lalabas na yung mga kalokohan. Intayin nyo lang. Sa Kongreso, lalabas na yung kalokohan ng mga puon ninyo. O, panoodin nyo to. Para naman mag-good vibes kayo. Ganyan kabubuo mga didilis ang utak Pero yung didilis supporter, matatalino yan. Naghahanap lang yan ng pag makita ng solid evidence, kakalas din yan. Pero yung utak didilis, utak talangka, hindi yan naalis kahit bigyan mo pang isang track na ebidensya, wala yan. Kasi idol na nila Wala na tayong magawa dyan.